Jerome, sa final episode mo, ikukwento mo na yung magandang ginagawa mo ngayon para sa mga kapwa mo wounded soldiers, and pakikwento mo rin kung anong plano mo na ma-retired ka na at may pamilya ka na binubuo, at baka pwede lang in behalf ng ating mga, ako bilang Scout Ranger Alumni Association Chairman, na nagamit ko ang aking Facebook page para matulungan nyo yung mga Marawi Heroes in 2017. Baka pwede natin matulungan din si Captain Jerome Hakuba ngayon na magre-retire na. Okay, Jerome, go. So, ngayon sir, after we have surveyed na 70 to 80% of returning wounded soldiers will go back to their land and cultivate their land. Kahit na may kapansanan sila. Kaya we organized the Wounded Soldiers Agriculture Cooperative, na kung saan may vision dito na ako din yung gumawa, na by 2028, a world-class cooperative in providing care for wounded soldiers. CARE stands for Comprehensive Adaptive Rehabilitation and Empowerment for Wounded Soldiers. It will address their psychological, physical, social, economic, and spiritual needs of our wounded soldiers and their dependents. And our mission sa kooperatiba na ito ay serving the wounded soldiers, securing their families. So, deserve ng mga wounded soldiers natin na ma-serbisyuhan din after their service to our country. I think they deserve to have a dignified and a normal life after they have sacrificed for our country. Kaya, the gap here is the post-retirement program, sir. Na kung saan ay nakita ko doon na yung gap doon ay pagka-retire ng isang sundalo, what's next? Yes, may pension sila, may BMMC na pwedeng tumulong, but how about those soldiers na malayo? So yun po yung isa sa mga naging nag-trigger na makita natin yung mga gaps doon na ipupunuan nitong ating kooperatiba. So I was the founder and the current chairman ngayon. But unfortunately, sa lahat ng mga ini-envision ko na ito, kahit na wala akong nakikita, but maliwanag naman ang aking pananaw sa buhay. Maliwanag naman ang aking pananaw na itong kooperatiba na ito ang magbibigay ng liwanag na magkaroon ng komportabling buhay ang mga kapwa kong sundalong may kapansanan balang araw. Kaya ako naniniwala na inalaw ng Panginoon na mawala ang aking paningin upang makita ang totoong pangangailangan at kalagayan ng aking kapwa sundalong may kapansanan, na kung saan ay nagbuhis ng buhay, nagbuhis ng sarili para sa ating bayan. Kaya they deserve na mga programang ito. And dapat dito sir merong kooperatiba na organize na namin 2018. But me myself, nabitin ako sir na sa service na kasi may batas kasi na nagsasabi na hindi na talaga ako pwede kasi under PD 1638 talagang subject for CDD or disability discharge na po talaga ako Kaya whether I like it or not, talagang ma-discharge talaga ako due to my disability. So sa lahat ng mga pinapangarap ko dito para sa kapwa ko sundalo may kapansanan, yung sa akin naman po. Kaya, di ba, sabi nga po natin na kung ikaw ay rescuer, dapat i-secure mo muna yung sarili mo na para makapag-rescue ka pa ng iba. So, how can you rescue others kung ikaw mismo ay nalulunod? Kaya, ako sir, sabi ko kanina na medyo nabitin ako sa service kasi 15 years in the service ako.
Kasi plano ko pa sana loan for my house para after 5 years ay tapos na ito. But yun nga, hindi na tayo na na extend at yung ko sa Upsly, yung aking mga savings ay pinagawa ko na muna ng bahay kasi siyempre mawawala na, kukunin na yung aming quarters dito isasauli ko na yung quarters ko dito sa Capaginaldo at tatransfer na ako doon sa bahay na binigay din sa akin actually ni former President Duterte na pinapagawa ko ngayon. Actually hindi pa natapos. Kulang-kulang pa sir sa mga wala pang marami pa, mga nasa 60% pa lang yung bahay. But sa biyaya ng Panginoon ay nadahan-dahan naman natin nadadahan-dahan ko naman sir. Kaya malaking tulong sir. Kaya hindi lahat ng sundalo na na makapag na nagre-retiro ay merong established kaagad na na siguro yung iba na program na nila na yung mga hindi na wounded ay napoprogram na nila na 25 years lang ako or 30 years lang ako. Kaya napoprogram nila yung kanilang service na maglo-loan ako ganito, mag-establish ako ng business na ganito para pag-retire ko ay pero akin medyo na sir medyo na yun nga nang nabitin at medyo na kasi inuna ko din talaga yung bahay kasi ang walang titirhan yung mag-ina ko tatlo yung anak ko, yung asawa ko at yung mga kasamahan namin sa bahay. Kaya bilang tatay, padre de pamilya, dapat mabigyan mo rin ng matinong bahay yung pamilya. Kaya by all means ay ang ginagawa kong paraan sir na para ma-comply ko yun ay ito, siguro plano ko by lumabas ako sa serbisyo ay dito sa aming kooperatiba ay magbibenta kami ng mga products ng aming kooperatiba at kung saan ay pwede kami ding kumita doon para mag-reinforce doon sa aming pension na tatanggapin. Siyempre yung pension ay may paglalaanan din yun na sir na pangangailangan sa loob ng bahay, mga bata, kahit na mga scholar yan, siyempre meron pa rin mga allowances sa araw-araw nila na pamumuhay, na buhay, kaya transportation and other expenses. So yun po yung maging challenge ko po dito. But ako naniniwala na ang Panginoon God will provide. Jerome, hindi ako mahihiya dahil para sa iyo ito. At again, pasalamat tayo sa generosity ng ating mga kababayan dahil ako since 2017 nagpapadala talaga yung sabihin ko na sa iyo 54 yung body natin na Ranger na patay, 400 plus yung wounded. And saksi si kaibigan ko si John Tronco dahil photographer siya noon, nakita niya lahat yon, and lahat yun napadalhan dahil sa donation ba ng ating mga kababayan. Talagang wala kang masabi. Ngayon, itong tanong ko, magkano ang kailangan para matapos ang bahay mo? Humingiti ka, pero ako nang hihingi para sa kababayan natin, para matapos. Kasi alam ko naman ang hirap, Jerome, magmawala yung quarters mo. Magmawala yung quarters mo. At iba yung may kapansanan Iba yung may kapansanan Kaya magkano? Para, hindi ako mahihiya. At hihingihan pa kita sa ating mga, hindi lang sa ating mga kababayan, kundi sa ating mga body rin na Ranger na, yan? Hindi tayo nasisiro dyan dahil para sa iyo yan. Kailangan mo to. Magkano kailangan? Para malay natin. Pero sigurado ko, ang babait ng Pilipino, sa totoo lang, napakatagal na ng aking experience magmula nung magkasama pa kami ni Ma'am Gina Lopez, na dahil kay Ma'am Gina nakapatayo kami ng 100 schools dahil din sa mga sagip kapamilya donations noon. Yes, kaya alam ko yung mundong ito.
Typhoon Sendong, Jerome, Yes, sir. ako yung nag-establish ng 500 scholarships sa mga bata na estudyante. Ngayon ko lang sinasabi to. Ngayon, gusto kitang tulungan, buddy. Bahay para matapos yung bahay mo. And ako nananawagan sa, hindi tayo appeal to pity rito. It's, may soldier's pride kasi si Captain Nakuba, ayaw niyang sabihin. Pero, kailangan niya ng tulong. And hindi ito biro na, yung nga, pag-retire niya, yung support system kasi ng mga military, pag-retire, medyo mawawala na eh. Yes, sir. Mawawala na. Ikaw, nakatira ka pa dito sa Camp Aguinaldo ngayon. Pero pag wala na yan, mawawala lahat yun, Jerome. Yes, sir. Hihingi ko na lang ang GCash mo. At ako nang hihingi para sa'yo. Nahihiya ka, nakikita ko sa ano mo. Pero magkabady tayo, walang iwanan. And yung ating mga kababayan, alam na nila, ibig sabihin din natin na walang iwanan. Yes, sir. Kasi hindi mo rin iniiwan yung mga kapwa mo na mga wounded soldiers ngayon. Di ba? Yes. Yun ang sinasabi mo sa akin kanina pa. Yes, sir. Alam ko, sir, kung ano eh. Alam ko kung anong kahirap yung ano eh. Kung ano kahirap yung mga wounded eh. Lalo na mawala yung paningin mo. Hindi basta-basta, sir eh. Pero ikaw pa yung alam mo, ikaw na yung walang mata. Pero ikaw pa yung nakakakita ng pangangailangan ng kapwa mo. Hmm. Medyo ano, sir eh. Pero yun nga, sabi ko po kanina na paano ako tuloy-tuloy na tutulong sa kanila kung nalulunod din ako. Hindi, Jerome, hindi ka pababayaan ng ating mga kababayan. That I guarantee you. That I guarantee you. Hindi ka pababayaan lang kababayan natin. Yung tama ka, paano ko tutulong? Ako rin mismo nalulunod. And ito, dito nyo makikita yung isang tao na nagsilbi para sa ating bayan at gusto pa rin magsilbi sa ating bayan, pero yung nga yung Tears of a Soldier, ang hirap din kasi halos hindi rin lalabas sa mata na ni Jerome ang luha eh. Pero mandirigma yan. Mandirigma. Na bilang body niya, dahil sa amin walang iwanan, ay responsibilidad ko na tumulong kung ano man ang kailangan. And sana ating mga kababayan, at ako, bilib na bilib ako sa ating mga kababayan, walang problema yan eh. Walang problema. Kasi gusto ko tayong tulungan, Jerome, para matulungan mo yung mga wounded soldiers pa. Ako, paano sila? sir eh. Ako hindi ako nagmamakaawa. Hindi, wag. Kailangan ko lang suporta. Sa amin, mga wounded soldiers, hindi namin kailangan yung awa. Kailangan lang namin ng suporta na makatayo kami sa sarili namin paa na suportahan lang namin, ma-sustain lang namin. Kaya itong kooperatiba namin, ito yung ano eh. Yung gusto kong gusto kong ma-develop talaga para wala na akong tinitingnan na. Sorry na. Kasi ako naniniwala, sir, na nabulag ako para makakita ang iba eh. Nabulag ka para makakita ang iba. Ang lalim nun, Jerome ah. Pero alam mo, yung sambayan ng Pilipino, pag marinig nila ito, Tears of a Soldier, hindi nga lang soldier, of a blind soldier.
who still wants to serve his fellow wounded soldiers ay napaka noble na adhikain kasi handicapped ka na eh. Yet, andyan pa rin. Ano ba? May 3 kang anak. Sir, the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. Ganon. And may vision ka pa to, tumulong pa rin. Tulong pa rin. Pero ako naman ngayon, nahiya si Jerome, pero all I ask is sana ma-secure lang natin, matulungan lang natin matapos ni Jerome yung kanyang bahay para mas makatulong pa siya sa kapwa sundalo kasi yung ganitong klaseng tao, katulad niya, hindi siya normal na tao kasi natural leader siya eh. He will want to lead and lead. And ang leader kasi, meron kasing value system ang leaders eh, especially sa military na hindi, gusto ko pang tumulong, tuloy-tuloy ito. Tama, di ba? Yes, sir. Kaya, ako sir, hindi ko iniisip yung sarili ko, sir eh. Hindi ko, kaya ano, ako, bahala na, magutom ako eh. Basta ikaw, busog. Hindi pwede, Jerome, kasi may 3 kang anak. Kaya yun muna ipasuportahan natin sa ating mga may pension ka, hindi kasi sapat yun. Pero kung makatulong lang matapos yung bahay mo, kahit papaano, masecure na yung pamilya mo rin, di ba? Yes, sir. Tama ba? Yes, sir. Yun lang, sir, yun lang yung medyo struggle ngayon, sir, kasi after sa pasukan, after sa klase, sir, ay tatransfer na kami doon sa Bulacan. Kaya, hindi pa, yun nga sabi ko nga po, mga nasa 60% pa lang yung, hanggang doon lang yung kaya, sir, nag-save naman ako. Hindi ko naman pinabayaan na, nag-ipon talaga ako. Pero, hanggang saan lang yung ipon. Nag-loan na nga si Mrs. eh. Para ma-reinforce lang yung bahay. Kaya, eventually, yun na lang po yung, yung magiging aasahan namin, yung magiging pension ko na eh. Kasi si Mrs. 5 years pa yung loan niya. Hindi ako mahihiya ngayon, Jerome, na mag-request sa ating kababayan para sa'yo. Para ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo sa kapwa natin wounded soldiers and para makita nila yung ano ba yung purity ng puso mo. Yung compassion mo ba sa kapwa sundalo na ito na nga, alam natin gaano kadami yan eh. Yes, sir. Ilang taon, bata ka pa eh. Batang-bata ka pa na mahaba pa yung panahon. Mahaba pa yung panahon. And diyan tayo bilib sa Pilipino. Ako bilib na bilib sa Pilipino. No problem. Tutulong. Yan, ilalagay ko dito sa screen yung GCash ni Captain Jerome Macuba. At hindi siya humihiling diretso. Ako humihiling para sa kanya. Bilang chairman ng Scout Ranger Alumni Association and bilang isang kapwa sundalo na nakakaramdam nung dinadaanan niya. Kasi kung matuloy-tuloy niya tong kanyang cooperative, ang layo rin na mararating pa. Di ba? Anong mga plano mo pa sa cooperative mo? Plano ko sa kooperatiba, sir, na magkaroon ng sustainable support system itong mga sundalo natin kasi iba sir yung wounded soldiers or soldiers with disability na magretiro eh. They can't find a job na compare doon sa mga able pa na magtrabaho. So itong kooperatiba
ay magkakandak ito ng mga adaptive skills, adaptive livelihood na paano ka makakatanim kung naka-wheelchair ka. Paano ka makatanim kung putol yung isang kamay mo o kung ano. So, we will coordinate sa concerned government agency or stakeholders na nagtuturo nito para maturuan yung ano kagaya nung si Sergeant Yoko kung putol yung dalawang paa, nag-aalaga ng baboy niya ngayon doon sa Osamis. Yung isa pa si Butial na naka-wheelchair, nag-aalaga ng ano. So, alam mo yun na gusto mo silang maturuan kung ano pa yung pwede nila ma-extend. Kaya itong kooperatiba, sir, ito yung nakikita ko talaga na pwedeng makatulong sa kanila balang araw na masuportahan lang ito, sir, na magkaroon, yung pangarap ko dito, sir, magkaroon ng ng pwesto bawat na military camps na kahit na canteen na naman or market hub ng lahat ng mga produkto ng mga wounded soldiers ay doon ibibenta para at least across the country ay merong pwesto, hindi na mahihirapan yung mga wounded soldiers natin na mag-market na kanilang produkto. Meron ng market hub yung bawat ay at least every division may meron. Tapos it will be manned by a wounded soldier din or dependents nila. At kung ano yung mga agricultural livelihood na potential doon sa kanila, yung gagawin ng kooperatiba, sir, ay magre-request naman sa Department of Agriculture para mag-conduct ng feasibility study na feasible ba itong livelihood na ito para sa area nyo dyan. So kung pwede, o ano yung next step, ma'am, ano yung kailangan. So kailangan ng fund. So itong sundalo, pagka medyo kulang yung fund, ay pwede i-reinforce nitong kooperatiba na siguro in a soft loan later on or magiging percentage based or whatever na possible na arrangement. Kaya tsaka yung ano, sir, yung isa sa mga ano dito yung sa social, sinabi ko kanina, yung under ng care program, isa yung social needs nila. Kasi siyempre yung mga sundalo, sir, pagka retire nila, hinahanap pa rin nila yung yung mga tropa, hinahanap pa rin nila na parang sundalo pa rin sila So may annual recognition na gagawin, sir, na or activities. Nakapaloob dito sa social needs, sir, is yung mga sports activities for soldiers with disabilities na kung saan ay katulad ko, sir, nag-obstacle course racing pa ako. Tapos nag-archery pa ako, Grabe. Oo, sir, nag-archery ako. Grabe. Nag-bullseye pa nga ako, sir. Ayos. Longgubay. Kidding. Oh, ilunggo. Oo, sir, nandiyan na may video ako noon, sir, naka-bullseye ako. Hindi tinikal to, basta may ebidensya man, no. Sir, kasi may mga para-games tayo, sir, who knows, baka mapadala pa natin yung mga kasundaluhan natin sa Paralympics. Mga Paralympics games natin. Kaya yun yung mga ini-envision po natin dito na pwede sa ating mga kasundaluhan na hindi sila kaagad ma-detach doon sa service, na ma-feel pa rin nila that they are still belong in the group. O magkakaroon pa rin sila ng sense of belongingness. Na nire-recognize pa rin sila na may every araw ng kagitingan, may i-recognize tayo dyan na ito yung naging contribution ni Sergeant so-and-so for the liberation of Marawi, like for example, like that. So, alam mo yun, na meron tayong i-recognize sa kanila, sir, na napakasarap sa isang sundalo, sir, na mabavalue natin yung kanilang ginawa sa bayan. Hindi yung after the retirement, wala na. Kaya yung isang tropa na nasabi, parang trapo na lang siya. Sabi ko, hindi mo dapat sinasabi yan sa Jen kasi nawala yung dalawang paa mo para sa bayan. Nawala ang dalawang paa mo para sa bayan. Parang kasi ikaw nawala ang dalawang mata mo para sa bayan. Ang lalim nito, Jerome, parang naano ako sa'yo. Bigla akong napapatigil sa mga sinasabi mo dahil alam ko puro real talk ito. Yes, sir.
Anak mo, kumusta? Scholar ba lahat? Maging scholar sila sa EBSO, sir. May EBSO. Buti naman. Automatic din sir sa atin ng mga sundalo. Kahit na basta si Didi ka na may support sir yung AAP natin through AAP Educational Benefit System Office. So, talagang yung bahay mo lang, huwag kang mag-alala. Napakabait na ating mga kabayan. That I can truly say. So, at hindi ko kinandak tong interview para mag-request. Ako, nagre-react ako sa mga output, sa mga sinasabi na ang mga interviewees, and I just so happen to believe na para mas makatulong pa si Captain Jerome Hakuba, kailangan muna ma-secure lang niya yung bahay niya. Magkaroon lang siya ng bahay para matulungan niyang magkabahay din yung mga kapwa niya, wounded soldiers. Bilang pagtatapos, Jerome, anong masabi mo sa mga kapwa mo wounded soldiers, mga kapwa mo sundalo, at sa mga kabataan ngayon? Sa mga kapwa ko sundalo may kapansanan, ang tandaan po ninyo na lahat ng mga sugat, pinsala o kapansanan na natamo ninyo sa inyong katawan, kapalit po niyan ay kapayapaan ng ating bayan. May karangalan ang inyong mga sugat. Be proud of that wound. War is over for us, but the scar is still there. Nandyan pa rin ang marka ng inyong kabayanihan. Kaya isipin ninyo na you did something for our country. You did something. Hindi kayo, sabi nga ni President Duterte, sabi niya na not all Filipinos are given the chance to die for his country. Tayo, mga sundalo, pulis, mga ganun. Kaya wag niyong kung isipin ninyo na our ability is stronger than our disability. Mas malakas ang ating abilidad kaysa sa ating mga kapansanan. Kaya tatak nyo yan sa ano nyo. Kaya ako nga nagpapangsyon na wala na akong nakikita. Nagiging productive ako na wala akong nakikita. How much more kayo? Kung puto lang yung isang paa mo, may isa pa naman, i-maximize nyo kung ano po yung mga natitira sa inyo. Oo, ako wala nga akong mata, may pandinig pa naman ako, may pangdama, nakakapaglakad, nakatakbo, nakakagalaw. Minamaximize ko kung ano po yung mga natitira sa akin. Huwag nyong isipin yung mga nawala sa inyo. Isipin nyo kung ano po yung mga natitira sa inyo. Yun yung gamitin ninyong inspirasyon upang ipagpatuloy ang inyong buhay, ang inyong mga pangarap sa buhay, ang paglilingkod sa ating bayan at ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sa atin naman mga tropa na nandyan pa sa serbisyo, sabi ko po kanina, just perform your duty. Gawin nyo lang ang inyong trabaho na may puso and reward will follow. Huwag nyong habulin yung mga awards, rewards, or whatever. Just do your job heartily. Reward will follow. Pagpapalain ka ng Panginoon pagka isa puso mo. Sabi sa Matthew 6:33, "But ye seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Okay? Kaya, pag ikaw, pumasok ka sundalo, nandiyan ka sa operation ngayon, ang tandaan mo lang, sabi sa Bible, horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Kaya wag mong pagmayabang na ranger ka, SF ka, scuba, or whatever na schooling mo. Wag mong ipangmayabang yan because safety is of the Lord pa rin. Ang pag-iingat pa rin na sa Panginoon. Kaya mas maganda ang skills natin, kung ano man yung mga specialization, mga skills natin from the training, combination o isama natin ang Panginoon palagi. So, iyan ang magbibigay ng protection sa'yo. Ang Panginoon ang magliligtas sa'yo sa battlefield, hindi yung kakayahan mo. Okay? At sa ating naman mga kabataan na nangangarap para sa paglilingkod sa ating bayan, sa pagiging isang sundalo, ang tandaan po ninyo na dapat buo ang inyong puso sa paglilingkod sa ating bayan.
don't after sa sahod. Ang unahin ninyo na ang isipin ninyo pagka kayo ay magserbisyo, nakahanda kayong mamatay para sa ating bayan. Nakahanda kayong masugatan, nahanda kayong mawalay sa inyong pamilya. Kaya maraming mga privates na nag-aawol kasi hindi buo ang kanilang loob, hindi buo yung kanilang desisyon. Kaya dapat yung full mindset mo dito na sa pagsiservisyo sa ating bayan bilang isang sundalo. Kaya bilang isang sundalo, dapat you are willing to die for your country. Kaya may iwan ko lang po sa inyo na ang lahat ng ito ay binabalik ko po ang papupuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. To God be glory. Maraming salamat po. This is your Captain Blind, ang bulag na may kita. Salamat, Jerome.